Nasa ating po live stream ngayon si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman, Senador Bato de la Rosa. Sir, good morning po. Hello sir, good morning po. Good morning, Ted. Opo. Good morning, good morning. And thank you for your time, Senador. Sige po, sa ngayon po ay naka-confine dyan po sa Senado ito pong leader nitong bayanihan na ito at ang kanyang tatlo pang kasamahan. Ano po ang dahilan ninyo, Senador? Yun nga, for continuously lying before the committee. So they were cited for contempt. So far, sir, ano ho ba ang naging klaro kahapon sa mga testimonya po ng testigo vis-a-vis nga ito hong denials po ng kampo nitong si Senior Aguila? Well, lumalabas din no, na maraming ginawang mga paglabag sa batas yung grupo ng CBSI, yung klarong ginagawa nila, lalong-lalo na sa mga minors, yung forced marriages, forced sex, mayroon pang rape, forced labor, yung violation to the right to travel, binabawalan silang lumabas sa kapihan, and thereby violation ng kanilang right to education. Hindi sila pinapaaral. So, marami tayong nakitang violation kahapon na Ted. Opo. So sir, between the testimony of the witnesses and ito pong denials nila, paano ho ninyo po ito ituturing, sir, bilang committee chairman ngayon? Kasi nga, panay ang denial, ito ho mga testigo na nag-vetting ano na po kayo dito, sir, process? Yes, nakikita naman natin na yung mga bata, yung mga nag-akusa, wala tayong nakitang motive sa mga bata na magsinungaling. Lalong-lalo na yung mga babae na 12 years old, na minor, na to the point na pati yung kanilang yung kanilang uri ng kanilang pagkababae ay kanila lang nilahad, including yung ginawang pag-aabuso sa kanila, yung rape, yung forced sex, ay nilahad nila dahil gusto nila makamit ang hustisya at ito mahinto na itong mga malpractices na ito. So wala akong nakitang motive sa mga bata para magsinungaling. At marami sila, Ted, yung kanila mga testimonya ay consistent. So wala tayong nakita ditong pagsisinungaling. Dito naman sa mga opisyalis ng kulto, kung sabihin mong kulto, itong grupo, ng PSI, ay they have all the reasons to deny all the allegations. At nakikita natin na talagang kahit na anong sinasabi doon na sa akusasyon, ay deny sila ng deny. Sino paniwalaan mo? Yung bata, yung inosente, na pati yung pagkababae nila, yung kanilang paglapastangan sa kanila, ay nasa kultura natin yan. Kung pwede, itatago mo yan kahit na na-violate yan, yung nahihiya na sabihin ng babae na sila inabuso. So, there's no reason for them to lie. Opo. Yung mga... Opo. So, Senador, sa mga paunang informasyon po ninyo, pakikinig po sa testimonya nitong ating mga biktima dito, bakit tumagal ito? Bakit po ito namayagpag sila na para bagang ano lang ho, no? Parang they have their own laws, and the kingdom there sa sitio Kapihan? Well, we understand na yung geographical location ng lugar ay isla. Isla, malayo sa kabihasnan. At initially kasi hindi ito binigyan ng pansin ng gobyerno dahil nga nag-start sila sa People's Organization, yung CBSI na yan, yung SBSI, Socorro, Bayanihan Service Incorporated, People's Organization that entered into yung agreement with DNR na gamitin nila yung lugar for production. At maganda naman yung purpose ng grupo niyan. Nangyari lang ito na from People's Organization slowly nag-transform into parang cult. Cult dahil nga nung nag-emerge na, naging presidente na itong si Jerens, yung si Senior Aguila na tinatawag nila na accordingly possessing divine
powers kuno. At doon na nagsimula na nagiging court sila nung na tinamaan ng lindol yung lugar na yan at sinabihan sila ng leader na si Senyor Aguila na pumunta kayo sa kapihan at masisave kayo. It's going to be the end of the world. Lahat ay magugunaw at ang pupunta sa kapihan sila lang masisave. So doon nagsimula. Doon na nagsimula. Opo. So Senador, sa ngayon po na nagpapatuloy po ang inyong pagdinig, ito ho bang lease agreement nila sa DENR at ilan pa pong mga sinasabi na nakukuha dapat sa gobyernong serbisyo for peace na hindi nakakarating? Ano ho ang inyong balak na unang gawin dito po sa mga bagay na ito? Well, magpapatuloy yung ating investigasyon, Ted, no? Maybe next week, ayong planning na yung Senate hearing natin, gaganapin natin sa Socorro. Afterwards, magkakaroon din ng ocular inspection sa kapihan mismo doon sa lugar para hindi na sila babiyahe dito sa Manila. Yung mga senador na babiyahe papunta doon sa Surigao. At yun, papalapin natin DNR kung meron pa silang nalabag doon sa kanilang agreement as far as occupancy ng lugar na yan. Kasi nga, ang purpose niyan ay para for production, no? Mag-cultivate sila doon sa area. Pero apparently, ginawa nilang para sa sariling kingdom na bawal na makapasok pati yung DNR personnel mismo na mayroong visitorial rights dyan sa area dahil sila ang regulating agency as far as that area is concerned, hindi na makapasok. So titingnan natin. I advised DNR na tingnan nila yung agreement nila with that people's organization. Opo. Meron na ho ba kayong petsa na pinag-uusapan po sa inyong mga miyembro ng komite kung kailan kayo pupunta roon sa Socorro? Initially, maybe next week. Pero yun nga, busy kami sa budget hearing. Hinahabol din yung mga budget hearing. So maghanap kami ng puwang next week na medyo bakante. At saka kami babiyahe doon para mag-conduct ng hearing. Opo. And Senador, itong mga biktimang ito, nalaman namin kay Governor Lyndon Barbers na June pa pala may mga nakatakas na at nagsampa ng kaso, mayroong pending na mga investigasyon yung prosecutor doon. O June pa daw ho iyon. So dito ho ba, sir, sa mga pangyayaring ito, sa kwento nila na grabe nga ang mga karanasan, meron ho ba dito tingin nyo responsibilidad mismo ho muna simula yung barangay o yung mismong local LGU sa lugar? Well, in fairness, no, sa LGU ng Socorro, marami na silang ginawang action sa taken, no? Unang-una, nakapag-file na sila ng kaso, up to the point na pumunta sila sa Senado na humingi ng tulong kasi parang overwhelmed sila kasi malaking grupo ito, SBSI, overwhelmed sila. So, we cannot finger point any government agency na nagpabaya as far as this issue is concerned. At talaga bigla lang, boom, ganun lang ba, boom, umusbong bigla. Nagulat na lang tayo lahat na mayroon na palang ganyan. Opo. Sa issue po ng drug manufacturing, meron bang mga pauna pong semblance of truth itong mga kwentong ito? So far, negative, Ted. Sabi ng ating kapulisan na nag-inspection doon, wala silang nakitang indicator. Okay, sige po. But meantime, sir, sa ngayon po, ano-anong mga posible po na ngayon pa lang naiisip nyo na mga batas na maaari niyong palakasin o pagtibayin tungkol po sa nangyayaring itong umano ay operasyon ng kulto sa Socorro? Yung batas ng patungkol doon sa trafficking in persons, kasi sitwasyon doon, sabi nga ng bata na frustrated yung bata na lumayas at nagpatulong doon sa mga tao sa baba, sa local government. Sabi niya, kahit pala lumapit ka sa government, ay hindi rin pala 100% na matulungan ka ng gobyerno kasi nag-file ng kaso yung parents na nandun sa kapihan ng custody doon sa bata. Talagang meron ng korte doon na
the parents should take custody of the child, yung minor. So ang bata ayaw na bumalik doon sa kapihan, frustrated yung bata dahil talagang inatis sa kapihan dahil that's the order of the court. So yan siguro, tingnan natin yung batas na yan about the mga kustodiya ng minor de edad na bata, kung saan ba talaga dapat pagdating sa ganung sitwasyon na ayaw na talaga ng bata pumunta doon sa custody ng kanyang parents. Opo. Sige po. Opo, sir, short na lang po. Short minute. May pahabol na po si Chacha. Go ahead, Cha, please. Yes, good morning, Senator Bato. Yes, Chacha. Yes good po. morning. Tungkol po dito sa issue ng Pogo, sir, ano ng recommendation or gagawin niyo po dyan sa Senado? Kasi noong una, hindi po ba, ang pinag-uusapan is Pogo Zone. Last April po yon. And then, nagbigay din po kayo ng pahayag that you are supporting na yung pag-phase out nitong Pogo. Pero may bago po kayong pahayag, no, just weeks ago, na dahan-dahanin yung pag-phase out dito sa Pogo. Ano na pong stand niyo dito, sir? Yes, ang nakalagay doon sa aming committee report na ngayon pinapaikot ko, pinapapirmahan ko sa mga miyembro, ay dalawa yung aming recommendation. Ang Senado naman ay hanggang recommendation lang. It's up to the executive branch of government how to do that. Ang recommendation ng aking committee is, number one, if the government decides to continue with Pogo, well, ang recommendation natin ilagay sila sa isang Pogo zone wherein madali lang sa i-control at mabantayan ng ating regulating agencies like the PAGCOR, Bureau of Immigration, PNP, and the rest. At kung ang gobyerno ay mag-decide na talagang iba na ang Pogo, then ang aking recommendation is hindi yung right away immediate banning, kundi magkakaroon ng phase out, scaling down, mga 1 to 2 years scaling down dahil bigyan naman natin ng tsansa yung mga nakapag-invest dito sa Pogo na makapag-scale down sila sa kanilang operation at makapag-shift ng ibang pupuntahang negosyo. Pati na rin yung mga empleyado natin na Pilipino na makapaghanap rin ng ibang trabaho, hindi yung biglaan. Senator, ito usap-usapan po ngayon, maingay sa social media yung tungkol sa confidential funds na di umano'y naubos po ng Office of the Vice President in just 11 days. Ito pong 125 million pesos. Ano pong stand nyo dito? Kayo po ba ay sang-ayon doon sa gustong gawin ng ilang nasa Kongreso na alisin doon sa mga agency yung confidential funds at ilipat na lamang doon sa mga ahensya na karapat-dapat po para sa intelligence at confidence funds? Confidential funds. Klaruhin natin, unang-una, yung limited number of days kung saan yun ay naubos, dahil nga, ang explanation naman doon is yung SARO lumabas end of the year na. So, ano magagawa nung ahensya na binigyan ng SARO? Naka-ready na yung programa for expenditure. Naka-ready na yan. So, matatapos na yung taon para hindi maibalik yung pera sa National Treasury, they have to allocated mo sa kanila. So, igastos nila yan with that remaining number of days kasi nakahanda naman talaga ang programa. Di ba? So, nangyayari yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi lang sa Office of the Vice President. Late na lumabas ang SARO, kaya hinabol para magamit yung pera na yon. Opo. Siguro ako, kung sabi mo na bigyan ng priority yung mga ahensya na talaga involved sa intelligence operations, no? Like the AFP, PNP, Coast Guard, ay bigyan sila ng priority. Pero it doesn't mean naman na siruhin natin itong mga ahensya na nangangailangan rin yung mga civilian agencies na nangangailangan ng confidential funds. Opo, sige po, well said. Sige, Senator, we appreciate finding time na kayo po yung aming makapanayam. Sa uulitin, sir, I know that you're so busy this morning. Salamat po, Senador. Maraming salamat, Ted, at DJ Chacha. Maraming salamat. Good morning po. Opo, thank you. Si Senador Bato de la Rosa, siya po ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs in the Senate. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.